Sa Noche Buena ba, kayong dalawa, gusto nyo ba kayong naghahanda ng pagkain? You're in control of the kitchen? Or gusto nyo ba kakain na lang ako? Ako personally gusto ko nagluluto pa rin. Pero tama yung sinabi ni Chef eh. Nung nasa hospital, nasa industry pa ako, ayoko. Gusto ko magpahinga lang. Kasi pagod yun eh. Sobrang pagod talaga yun. Pagka ganun panahon. Pero ngayon, na nasa social media ako, mas may oras ako ng konti for my family. And gusto kong binabalik sa kanila yun, yung mga oras na ninakaw sa atin ng industry, di ba? Ganun. Oo. Well, ganun din po. I mean, the fact na napagluluto namin yung ibang tao, parang dapat mas mapagluto namin sila ng mga panahon na ganito. So, definitely, kusina po kami, Tito Boy. Paano nyo nalalaman na ang isang tao ay mahusay magluto? Sa akin, puso. Gusto ko talaga yun. Puso. Yeah. Mahirap eh. Malawak po kasi Sobrang- siyang, I mean, can sa akin lang talk all siguro, day. kung isa-simplify natin yung passion niya, yung passion sa ginagawa niya, yung simpleng pagrespeto, paghawak doon sa ingredients, for me, that already tells me na maayos kang kusinero. Indication yun. Yes. Okay. Tama yun. Hindi mo kailangang mag-molecular gastronomy Yes. o gawin tong mga komplikadong bagay na Gusto to. ano yun? Molecular gastronomy. Yan. Oo. Mga may foam, may mga usok-usok. Hindi mo kailangang gawin yan para maging... Magaling. Kasi feeling ko ganito nagluluto tayo for a reason. Yeah. Is it dahil nasa industry tayo or dahil ba para sa pamilya natin? For as long as satisfy natin yung mga tao na dahilan kung bakit tayo nandun sa bagay na yun in the first place, I think okay na yun. Tama yun. If you were to tell your story in a line or two, what is your story, Ninong Rai? Sinuwerte lang ako. Akala ko sasabihin mo pala yung Kinang Malabon. Pero totoo yun, sinuwerte lang talaga ako. Oo. Kasi yung start ng career ko was very typical. Pero I stood by it. I stood by it to a certain degree. Pero karamihan kasi tumitigil din sa industry for a while. Tulad na nangyari sa akin. It's very typical yung nangyari sa akin. Very typical talaga. And then out of that typical, something extraordinary happened. Bakit? Siguro sinuwerte lang talaga. Ganda. You believe in luck. Ikaw, JR. Resilient. Okay. I mean, just like with everybody na marami ring pinagdaanan. So, I just never stop learning and trying. I guess yun yung... Ganda. Yun yung Oo. kakaiba in a sense na hindi ako madaling mapasuko. Until it got to a point when you are parodied by somebody like Bitoy. Yes. Oh, Kumusta yung, Big deal kumusta yun. yung karanasan na yun? I mean, ang henyo ng Philippine comedy. 100%. Di ba? Yes. How was that experience? Ako noon pa man din talagang nakatingala na ako diyan kay Michael B. Being a class clown myself. Alam mo 'yan. Oh my God. Ako din, nakatingala ako hanggang ngayon doon. Diba? Meron pa ako ng mga kaset niya ng MTV, Music Tagalog version. Meron ako noon, legit yun. Meron ako noon. Tapos, biglang ipaparody niya na ako. Minsan it doesn't make sense eh. Life doesn't make sense minsan eh. Di mo alam kung... Mind-blowing. Di ba? Mind-blowing. Di ko talaga alam. Pero ang maganda kasi doon, nung nag-meet kami, sobrang warm niya. Yeah. Oo. Sobrang warm niya. Hindi niya pina-feel sa akin na dapat ako ma-intimidate sa kanya dahil eto siya. Hindi ganun. Okay. Talagang ang bait niya. May kasabihan, JR, that the best way to a man's or to a woman's heart is through her stomach. Nagamit mo ba ang pagluluto sa panliligaw, sa pang-aamo, sa Yes. iyong talaga? 100%. Ano ang hindi mo malilimutan? Ang typical, very humble dish na sinerve ko, then nililigawan ko pa lang na ex-girlfriend ko ngayon, asawa ko na. Paksiw na... That's another interesting line. Ex-girlfriend ko pero asawa ko na. Okay. Paksiw na galunggong, leftover, finry ko ng may oyster, tapos pinahiran ko ng oyster sauce in the end. Wow. Ganun lang kasimple. Ninong Rai, ikaw? In my case, yes, totoo naman. Gagamitin mo yun kasi ano ba naman alam kong gawin? Wala naman ako. Exactly, Mga oo. kaya, Yes. pwede ko pa sayawan yung Yeah, baba. Hindi naman. Bakit hindi? Hindi marunong. Wala na. Pero ang ginagawa ko before was, hindi ko pinaglulutuan yung babae para ligawan, pero yung parents. Yung parents, mas madali yun eh kasi medyo pagka parents medyo mas traditional yung ano nila. Kunyari lutuan mo na ng kaldereta or kare-kare, okay ka na diyan eh.
Ganun ang ginagawa ko. Pero not necessarily dun sa babae kasi usually pag ganyan, cupcake lang yan. Pero alam mo, okay na yan. walang guarantees, no? Pwede maging polite ang parents, pero pwede rin sobrang prangka. Pero, okay yun. At least na-open up na pwede kayo mag-usap, na-open yung line of communication. That's true. Oo.